Gustong ipagbawal ng Justice Department ang pag-areglo sa mga kaso ng pangahalay sa mga kaanak, lalo sa kabataan. Yan ang tinutukan ni Salima Refran. Pababa na mula 2015 hanggang 2020, pero bahagyang umakyat ang bilang ng menor de edad na nahalay ng kaanak noong 2021. Ano't anuman, dapat wala ni isang nahahalay, anumang edad o sa kamay ng sinuman. Pero sa datos kaya ng DSWD, lumalabas kada araw merong isang nakararanas ng incestuous rape. 1 out of 20 Filipino child has experienced sexual violence. And majority of the perpetrators ay family members between those who were 13 to 17 years old. Approximately 1.8 to 2 million cases. This is an epidemic without a vaccine. Dapat dito, iba talaga ang trato natin dito. Nasa state of emergency na tayo when it comes to child sexual abuse. Sa totoo lang, sabi ng Child Protection Network, hindi masasabi kung pababa o pataas ang bilang, lalo't hindi naman lahat nauulat. Less than 1% report to authorities. Around 10% will tell somebody, usually a friend, maybe a relative. But our study also showed that if the perpetrator is a relative and the child told a relative, the usual response is not to report. Bukod sa walang pinipiling edad at kasarian, hindi rin daw ito limitado sa estado ng buhay. And it happens among the very rich and the very poor. Incest. Kaya gusto ng Justice Secretary na ipagbawal na ang pag-areglo sa mga ganitong kaso mula sa mga police station, sa piskalya hanggang sa korte. Dapat hindi na tayo pumayag sa areglo kasi mangyayari muli yan pag pinayagan natin na manatili yung mga taong walang pinagsisisihan o walang pinagbabayaran. Susulat raw ang Justice Department sa Supreme Court Chief Justice para sa guidelines tungkol dito. Ibang usapin pa ang problema ng online sexual exploitation and abuse of children. Sa Pilipinas, during the pandemic, increased by 265%. The year 2020, it is estimated that 2 million Filipino children have experienced grave online child sexual abuse and exploitation. Kasi sa Pilipinas, ang dali maghanap ng isang adult na magtitinda ng kanyang anak. Paiigdingin naman ng DICT, DILG at DSWD ang kanilang mga programa para masugpo ito. DICT actually has the power to shut down websites. Dapat kasi grassroots talagang approach nito. So kailangan naming i-empower po yung mga ating mga barangay captains na magsabi, mag-report. Psychosocial intervention, mga counseling, kung kailangan pong i-house, pati livelihood skills training ginagawa po natin. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.